Nasa isang silid kayo na puno ng mga anino at bulong. Ang ilaw ng kandila ay sumasayaw sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, naniniwala ka. Naniniwala ka na ikaw ang sentro ng kanyang mundo. Ang bawat salita, bawat ngiti ay parang isang pangako na para sa iyo lamang. Ngunit bigla, may nag-iba. Ang kanyang tingin ay lumagpas sa iyo. Tila ba isa kang salamin na bigla na lang naging malinaw. At ang nakikita niya ay ang nasa likuran mo. Isang pangalan ang binanggit niya. Pangalan ng ibang babae. At ang kanyang boses, puno ito ng paghanga na hindi mo pa narinig na ibinigay niya sa iyo. Nakita mo ba siya? Kakaiba ang kanyang talino, sabi niya. Ang mga salita ay tumatagos sa iyo, malamig at matalim. Sa isang iglap, ang init ay naging yelo. Ang entablado na akala mo'y sa iyo ay bigla na lang nagkaroon ng panibagong bida. At hindi ikaw yun. Ang pag-uwi ay isang tahimik na pagluluksa. Ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan ninyo ay nagpapakita ng isang katotohanang ayaw mong harapin. Paulit-ulit sa isip mo, ang kanyang mga salita, ang kanyang tingin, ang nangiti na hindi para sa iyo. Nagsisimula kang magtanong, ano ang kulang sa akin? Hindi ba ako sapat? Indukam, ang mga tanong na ito ay lason. Unti-unti nilang sinisira ang tiwala mo sa sarili. Ito, mahal kong manonood, ay hindi isang simpleng pagkakamali. Hindi ito isang prangkang opinyon. Ito ay isang pagsubok. Isang kalkuladong galaw. Ito ang tinatawag na male validation test. Hindi ito tungkol sa babaeng pinupuri niya. Hindi kailanman naging tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Ang layunin nito ay simple ngunit malupit. Ang sirain ang iyong pundasyon. Ang iparamdam sa iyo na ikaw ay kulang, na kailangan mong magsikap para sa kanyang atensyon. Ito ay isang laro ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagpuri sa iba, itinataas niya ang kanyang sarili bilang hukom, ang tagabigay ng halaga sa mga babae. At ikaw, sa kanyang laro, ay isa lamang kalahok. Isang kandidata na kailangang patunayan ang sarili. Hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. Ito ay isang anyo ng triangulation, isang klasikong taktika ng manipulasyon. Lumilikha siya ng isang invisible na kompetisyon, isang harem na hindi binubuo ng mga katawan, kundi ng mga isip na naguunahan para sa kanyang pagkilala. Bawat papuri sa iba ay isang pahiwatig na mensahe sa iyo. Tingnan mo siya. Ganyan ang gusto ko. Hindi ka pa umabot sa level na yon. Pinapanatili ka nitong balisa. Pinapanatili ka nitong sumusubok. At higit sa lahat, pinapanatili ka nitong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Isipin natin si Clara. Isang babaeng puno ng buhay at sining. Ang kanyang mundo ay may kulay. Hanggang sa dumating si Leo. Isang makata na may mga salitang kayang bumuo o sumira ng mundo. Sa simula, si Clara ang kanyang mundo, ang kanyang muse. Bawat likha ni Clara ay pinupuri niya, na para bang ito ang pinakamagandang sining na nakita niya. Ngunit nagsimula ang laro. Sa isang art gallery, habang tinitingnan nila ang gawa ni Clara, itinuro ni Leo ang gawa ng ibang artist sa kabilang pader. Ang tapang ng kanyang mga linya, sabi ni Leo,
Ang boses ay malalim. May ganyang apoy din ang dati kong kasintahan, isang henyo, isang hiwa. Maliit, pero may lason. Naramdaman ni Clara ang unang patak ng pagdududa. Sa isang hapunan kasama ang mga kaibigan, kinuwento ni Leo ang tungkol sa kanyang katrabaho. Si Anya, napakatalino sa negosyo. Dapat matuto ka sa kanya, Clara. Pangalawang hiwa, ang pagdududa ay naging pag-aalala. Nagsimula niyang ikumpara ang sarili sa mga anino ng mga babaeng ito. Bawat papuri ni Leo sa iba ay isang pagbawas sa halaga ni Clara. Ang kanyang kulay ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng kulay abo. Hindi na siya ang muse. Siya na ngayon ang proyekto. Isang canvas na kailangang ayusin. Isang piyesa na kailangang iperpekto ayon sa pamantayan ng iba. Ito ang rurok ng laro. Kapag nagsimula ka ng maniwala na kailangan mong magbago para sa kanya, panalo na siya. Ngunit ang bawat laro ay may katapusan. At ang bawat biktima ay may pagkakataong magising. Isang gabi, habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa isang baso ng madilim na bintana, nakita niya ito. Hindi ang babaeng kulang. Hindi ang babaeng kailangang ayusin. Nakita niya ang pattern, ang mga papuri, ang mga pangalan, ang mga pagkukumpara. Ang lahat ay konektado, isang web ng manipulasyon na maingat na inilatag. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Hindi siya nakikipagkumpetensya sa mga babaeng iyon. Hindi sila ang kalaban. Ang tanging kalaban ay ang lalaking nag-set up ng laro. Ang puppet master na nagagalak sa panunood ng kanyang mga manika na sumasayaw. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ni Leo ay naglaho. Naging isa na lamang siyang maliit na tao sa isang malaking silid na may mga salitang wala ng bigat. Ang mahika ay nasira. Dahil ang mahika ay gumagana lamang sa mga naniniwala dito. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa kwento ni Clara? Naramdaman mo na ba ang lamig ng kanyang mga salita sa harap ng papuri niya sa iba? Ang pagnanais na mapatunayan ang sarili ay normal. Ngunit ang paghahanap nito mula sa isang taong sadyang ipinagkakait ito sa iyo ay isang anyo ng pagpapakasakit. Ang male validation test ay isang filter, isang senyales. Kapag ginawa niya ito, hindi kanya sinusubok para maging karapat-dapat. Sinasabi niya sa iyo kung sino ka sa buhay niya. Isa kang reserba. Isang pansamantalang pampalipas oras hanggang sa dumating ang tunay na reyna sa kanyang chessboard. Ito ang katotohanan. Ang tunay na paghanga ay hindi kailangang ipaglaban. Ang tunay na paggalang ay hindi ka ikukumpara sa iba. Ang pinakamalakas na galaw na maaari mong gawin ay ang tumangging maglaro. Umalis sa entablado. Hayaan ang puppet master na mag-isang maglaro sa kanyang madilim na teatro. Ang tanging validasyon na kailangan mo ay ang tahimik at matatag na boses sa loob mo. Ang boses na nagsasabing, "Ako ay sapat." Huwag kang maging reserba sa harem ng iba. Ikaw ang premyo. Huwag mo itong kalimutan.